mga diskaya. Eto. Justice Carpio, binuking ang plano nitong si Marcoleta. Natatandaan natin, ilang beses na nagkaroon ng Senate Blue Ribbon hearing na nakikipagtalo ng paulit-ulit itong si Senador Rodante Marcoleta dito kay DOJ Padulyon, mga kababayan. At ibinipilit nito ang salitang restitution ay hindi po dapat ina-apply, mga kababayan, or hindi po dapat ito ibinibigay bilang pakikipag-ugnayan or pagkakasundo ng dalawang partido. At ito nga po, si Justice ex-Justice Carpio ay binuking ang plano ni Marcoleta. Mga kababayan, ito pala yun. Kita nyo dito sa video kanina na ipinakita ko sa inyo, di ba sabi ni Kiko Pangilinan, siya hindi nagtataka kung bakit etong mga diskaya ay hindi po natatanggap sa WPP. Ito po. Hindi tinatanggap sa Witness Protection Program. Mr. President, ako hindi nagtataka bakit hindi tinatanggap sa Witness Protection Program itong mga diskaya. Eh dito lang sa Senado, hindi na kayo nagko-cooperate. Ito'y patunay na mukhang hindi kayo qualified maging witness. Kung sa Senado, hindi kayo nagko-cooperate. Bakit kayo bibigyan ng puwang ng mga taga-WPP? Okay. So maliwanag yan. Tama naman yung sinabi dito ni Kiko Pangilinan. Bobo talaga itong si Marcoleta. Okay? Tatanga-tanga. Mga kababayan. Ito naman yung sinabi ni ni ex-Justice Carpio regarding this matter. Justice Carpio, just for our education, Justice Carpio, what are the benefits of being a state witness as against someone put under the Witness Protection Program? Well, a state witness, if he complies with his undertaking as a state witness, he will be released from criminal liability and he will be exempt from any forfeiture. That is why the tact of the policy of DOJ and the Ombudsman will be to ask for restitution from them before the agreement is signed. That's why you will see, for example, Yusek Bernardo returning the money or committing to return a certain amount. Because the moment you become a state witness and you comply with your undertaking to testify, the result is that you are not only released from criminal liability, but you are also exempt from being subjected to forfeiture. In other words, I see. the government will not take anything from you anymore. That's why the important thing there is in the agreement with the state witness, he will commit how much he will return. Okay. So, ayan mga kababayan, niliwanag dito ni ex-Justice Carpio ang tunay na layunin nitong si Marcoleta sa pagpipilit makapasok ang mga diskaya dito po sa WPP. At gusto niyang ipasok sa WPP pero ayaw niya po ng restitution. Para malinaw mga kababayan, English kasi, di ba? English kasi yung sinasabi ni Chief Justice Carpio dito. Pero ang maliwanag na ang maliwanag po na kanyang gustong puntuhin mga kababayan, kasi ang isang tao, ang isang state witness na under po ng WPP or Witness Protection Program, kapag ikaw po ay nangako na, kung ikaw po ay pumirma na, mga kababayan, at natanggap ka na, okay? Natanggap ka na bilang state witness under Witness Protection Program, yung mga ninakaw mo na yaman, hindi ka na subject na isauli yun. Hindi ka nakukulitin ng gobyerno. Okay? Hindi ka nakukulitin ng gobyerno. At yung criminal liability mo, mga kababayan, bukod sa mga pag-forfeiture ng mga nakaw na yaman, yung criminal liability
kung ano man ang ikakaso sa kanila, plunder, graft, malversation o kahit ano, ay hindi na rin po sila kakasuhan. Wala na. Hindi na ito mga ka-GPNatics na tawag dito, hindi na ito bibigyan ng oras pa ng gobyerno para sila ay kulitin sa bagay na yan. Sa madaling salita, mga kababayan, kapag napasok sa WPP, ang isang tao, okay, ang isang state witness, ay malaya na ito. Yung kanyang mga ninakaw, mga kababayan, parang ano na siya. Siya ay, ano masasabi natin dito? Siya po ay, Diyos ko, nagkakandalabo-labo yung iniisip ko. Siya po ay ano na, exempted. Yon, exempted na po ang isang taong papasok sa WPP. So, ibig sabihin ganito mga kababayan, kaya ayaw ni Marcoleta ng restitution, kagaya po ng ginagawa ng ibang mga witness, kagaya po nitong si Yusek Bernardo, Bryce Hernandez, sino pa ba yung mga ano dyan, mga nagsoli, itong si Sally Santos, mga nagsoli yan ng pera, mga kababayan. Kasi pag, sabi nga ni Padulyon, hindi ka ba naaawa? Hindi ka ba natutuwa na ganito yung gusto namin na mag-comply muna sila para nang sa ganon, ang mga taong ito ay hindi na tayo pahirapan pagdating ng oras. 'Di ba? Pagdating ng oras na sila ay mapasok doon sa WPP. Kasi pag napasok sila sa WPP, ay wala na tayong pwedeng bawiin sa kanila. Sila ay magiging exempted na sa criminal liability at sa forfeiture ng mga nakaw na yaman. So kumbaga mga kababayan, compensation lang ang ginagawa ng DOJ. Kaya sila nagbibigay po ng memorandum of agreement between the two party para sabihin in good faith na ito ay talagang nakikipagtulungan. Ang pangit naman ata mga ka-GPNatics ng salita nitong si Curly Diskaya, mukhang kami pa yung gustong parang kami pa ang ninanakawan. Tanga ka ba? Diba? Anong kayo ang ninanakawan? Kayo ang totoong dahilan ng nakawan. Diba? Yun pala mga ka-GPNatics. Kaya itong si Marcoleta, pinipilit, walang restitution, ipasok nyo na kagad sa WPP. Itong dalawang mag-asawa na to, in fact, sila pa nga yung unang nagpangalan sa mga kongresista, tapos ayaw nyong payagan na ma-process yung kanilang pangalan. Oh. Kasi pag sinunod natin yung gusto ni Marcoleta, di ba sabi niya, mga kababayan, ang gusto kasi ni Marcoleta, i-process nyo muna. I-process nyo muna. At kung hindi naman qualify, edi saka nyo sabihin na hindi qualify. At saka kayo magsabi ng amount ng i-restitute nila. Mga ka-GPNatics, sabi ko nga kanina, no? Pwedeng silang mag-restitute. Pwede silang mag-restitute. Ang problema kasi dito, magre-restitute sila after silang matanggap sa WPP, anong mangyayari? Maaring pagdating po ng oras na yan, mga kababayan, ay yung kanilang mga yaman na ibigay na nila dun sa kanilang mga anak, nakapangalan na dun. Eh, hindi pwedeng pakialaman ng gobyerno yun. Kung ano lang yung ide-declare nila, di ba? Kung ano lang ang ide-declare ng mga diskaya, eto lang po yung ninakaw namin. So, doon lang kukuha ang gobyerno? Paano yung mga nakaw nyo na ipinangalan nyo sa mga anak? Hindi na yun mabibigyan ng pagkakataon na mabawi pa. Kasi, mga kababayan, nakalagay sa batas, di ba, sa Bill of Rights, no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Oh, dahil nga, mga kababayan, hindi na sila subject for forfeiture, hindi na po yun pakikialaman ng gobyerno. Talo ang gobyerno doon. Yun ang gusto nitong si Marcoleta. Yan ang plano ng mga diskaya.
Di ba? Kaya nga po mga ka-GPnatics, etong mga to, ayon sa mga bali-balita, ay nagbabayad talaga ng milyon-milyon para hindi sila makulong at sila ay mapasok sa Witness Protection Program. Kasi save na sila kapag napasok sila sa Witness Protection Program. Sila na lang, mga ka-GPnatics, kung ano yung kanilang ang tawag dito, kung ano po yung i-reveal nila, kung ano yung sasabihin nila na ito lang yung yaman namin, doon lang po iikot yung restitution na mangyayari. Parang sila ang gusto magtakda ng lahat. 'Di ba? Etong ginagawa ng DOJ is isang prevention ito para nang sa ganun hindi tayo mahirapan na kumuha or bawiin yung mga nakaw na yaman ng mga ito. Oh. Maliwanag yung sinasabi dito ni ex-Justice Chief Carpio. Just for our education, Justice Carpio, what are the benefits of being a state witness as against someone put under the Witness Protection Program? Ma'am Gina? Well, a state witness, if he complies with his undertaking as a state witness, he will be released from criminal liability and he will be exempt from any forfeiture. That is why the tact of the policy of DOJ and the Ombudsman will be to ask for restitution from them before the agreement is signed. That's why you will see, for example, Yusek Bernardo returning the money or committing to return a certain amount. Because the moment you... At yan ay trabaho ng DOJ, mga kababayan, ng DOJ Secretary. They are the one, mga kababayan, ang gagawa po ng kasunduan. Di ba? Kailangan magkasundo yung dalawang party. Kung ito yung sinasabi nila, to restitute, walang magagawa yung doon. Kung hindi ka papayag, hindi namin ipoproseso yung pangalan mo. Ibig sabihin yan, wala kang good faith. Ibig sabihin yan, hindi ka nakikipagtulungan. Ibig sabihin, hindi ka totoong gusto mo na kami ay tulungan. Baka mamaya, gusto mo lang masunod yung gusto mo dahil gusto mo maligtas dito sa criminal liability at sa forfeiture ng mga nakaw na yaman. You become a state witness and you comply with your undertaking to testify, the result is that you are not only released from criminal liability, but you are also exempt from being subjected to forfeiture. In other words, I see. the government will not take anything from you anymore. That's why the important thing there is in the agreement with the state witness, he will commit how much he will return. Okay. Sabi ni Sir Smokey, JNK pero it doesn't mean na exempted ka na sa ibang kaso. Mga kababayan, criminal liability ang pinag-uusapan dito. Tama po kayo, hindi sila exempted sa ibang kaso. Pero pagdating dito sa pagnanakaw, mga kababayan, nung isa corruption, ay maaring bumaba yung kanilang sentensya. Okay? Hindi kasi masyadong malinaw dito yung yung criminal liability, kung lahat ba diyan ng criminal liability ay exempted na sila or doon lang sa pagnanakaw, mga kababayan. So yun ang katanungan doon, Sir Smokey. Salamat sa pagtatanong, no? Kasi hindi in-emphasize ni Chief Justice Carpio kung anong criminal liability yung kanyang sinasabi dito. Pero for sure, mga kababayan, yan ay tungkol sa pagnanakaw. 'Di ba? Para sa DOJ, wag silang ipasok sa WPP or maging state witness. Ikulong ang mga diskaya para patas at i-freeze na lang lahat ng properties nila at bank account. Tama yun. 'Di ba? Nagpakasasa na sila ng bilyon-bilyon eh. Tapos ang gusto nila sila yung masunod. Kaya naman malakas ang loob ng mga yan dahil pinapayuhan yan nitong si Marcoleta. 'Di ba? Maling pagpayo na alam natin, pero wala naman tayong katibayan. Alam natin, yun yung hinala natin, wala nga lang tayong katibayan. Mukhang merong natatanggap itong si Marcoleta, kaya ganyan na
'Di ba? Ganyan yung kanyang pakikipaglaban hinggil po sa restitution. Kung kaya ng iba, bakit hindi nila kayang gawin? 'Di ba? All right. So ito naman ang pag-usapan natin, mga ka-GP Natics. Oy, etong si Senator Bato ha,